Nayanig ang Iran matapos isara ni Trump ang White House habang may bulong-bulungan ng panibagong larangan ng digmaan na posibleng may operasyong panlupa. Tingnan mo ang schedule na ito, isinara ni Donald Trump sa media ang mga pangunahing aktibidad ng kanyang schedule ngayong Biyernes habang inihahanda na pamahalaan ng Estados Unidos ang posibleng pagpapalawak ng pag-atake laban sa Iran. Nangyari ito ilang oras matapos ang high-level na pagpupulong sa Situation Room kung saan tinanggap ni Trump ang mga bagong opsyong militar upang dagdagan ang presyon sa rehime ng Iran. Kasabay nito, 12 ng eroplano ng Estados Unidos para sa pagre-refuel ang ipinadala sa Israel upang suportahan ang mahaba at sunod-sunod na misyon sa Himpapawid. Wala pang inanunsyo ang White House na paglusob sa lupa pero mga saradong pagpupulong, galaw ng eroplano at bagong target na pinag-aaralan ay nagdulot ng matinding banta sa Iran. Sa tingin mo ba tumataas ang tsansa ng anumang operasyong panlupa sa Iran sa rehiyong ito sa paligid ng Kipot? Alam ko na napag-usapan na natin yan, di ba? Yan din sinabi ko. Sa tingin ko, para magkapalantandaan ng operasyong panlupa, makakakita tayo ng mas maraming naka-target na atake at kampanyang pangimpapawid mula kay Ziwada sa ilang lugar. Ang talagang nakaka-interes sa huling round na ito, particular ilang araw nang nakalipas, siguro halos buong linggo, ay talagang nakaka-interes. Napansin natin na tumataas na ang mga atake laban sa Aretesh, ang regular na hukbong sandatahan ng Iran. Karaniwan, ang Aretesh ay hindi gaanong tinatamaan sa opensiba ng Amerika, kampanya ng mga pag-atake. Maaring mas aktibo na ngayon ang Aretesh. Pinag-iisipan ni Trump na atakihin ang mga pasilidad ng enerhiya, palawakin ang pag-atake sa mga lokasyong nuklear at bombahin ang pinaghihinalaang mga estrukturang nasa ilalim ng lupa. Habang nagpapakita ng lakas ang Iran gamit ang misil, drone at pahayag, patuloy ang pagsulong ng Estados Unidos. Ang opisyal na schedule ng Pangulo na naitala ngayong Biyernes ay nagpakita ng mga oras ng trabaho na itinuturing na sarado sa media. Pinapakita nitong ang mahahalagang desisyon ay nangyayari kahit walang direktang ulat na mamamahayag. May pagtanggap din si Trump, kaugnay sa World Cup na inaasahan sa pagtatapos ng araw. Gayunpaman, nananatiling nababalot sa opisyal na pananahimik ang mga talakayan tungkol sa Iran. Nagsimulang mabuo ang bagong opensiba bago pa man matapos ang schedule. Tinipon ni Trump sina vice-presidente J.D. Vance, kalihim ng Estado Marco Rubio, kalihim ng Depensa Pete Hegseth, director ng CIA John Ratcliffe at iba pang miyembro ng Pambansang Seguridad. Ipinakita ang plano para sa opensibang mas malaki kaysa sa mga pag-atake sa baybayin ng Iran, kabilang sa mga opsyon ang pambubumba sa pasilidad ng kuryente, bagong aksyon kontra estrukturang nuklear at pag-atake sa underground complex na tinatawag na bundok. PICEX na pinaghihinalaan ng Estados Unidos na lugar ng mga aktibidad ng Iran na protektado ng makakapal na bato. Ipinapakita ng mga naganap na pag-atake ang direksyon ng kampanya. Tinarget ng Estados Unidos ang 6 na lugar sa Hormozgan, malapit sa Bandar Abbas, at isang estasyon ng tren, ang mga pasilidad ng kuryente, paliparan ng Iran Shahar, at isang tore ng kontrol sa dagat sa Shahar. Ipinapakita ng pagpili ng target ang tangkang sirain ng lohistika na nagpapanatili sa puwersa ng Iran sa baybayin. Umabot na sa ika-6 na sunod-sunod na gabi ang opensiba at sinabayan ito ng pagpapalakas ng blokeyong pandagat laban sa mga pantalan ng Iran. Sumakay ang mga marinong Amerikano sa isang barko sa Golpo ng Oman para tiyakin kung nilalabag nito ang mga restriksyon. May ilang barko ring lumihis ng ruta dahil sa banta ng pagharang.
Sinusubukan ng blockade na putulin ang kita ng rehimen, limitahan ang mga export at pigilan ang paggamit ng mga barko sa pagdadala ng mga kagamitang militar. May tinamaan ding barkong tanker malapit sa Oman, kaya natakot ang mga kumpanyang tumatawid sa reyon. Hindi napigilan ng mga ganting aksyon ng rehimen ang pambubomba ng mga Amerikano. Patuloy ang pagsira sa mga tulay, aktibo pa rin ang blockade at may mga bagong eroplano dumarating sa likuran. Kaya ng Iran magdulot ng pinsala pero hindi pa nito nabawi ang kontrol sa kipot o napaalis ang puwersa ng Estados Unidos. Sentro rin ng atensyon ang isla ng Kashmir. Nasa loob ito ng kipot ng Hormuz na may mga lagusan, posisyon ng misil at pasilidad ng Revolutionary Guard. Dahil sa lokasyon, ang may kontrol sa mga posisyong militar ay kayang magbantay sa mahalagang daanan ng dagat. Kamakailan, may mga pag-atake sa isla na nagdulot ng haka-haka tungkol sa limitadong operasyon ng espesyal na puwersa sa inaharap. May mga opsyon na inihanda ang Pentagon tulad ng paggamit ng tropang panlupa at pagsakop sa mga estratehikong lugar sa Iran. Maaring layunin ng plano na magmukhang posibleng magpadala ng tropa sa lupa para mapilitan ng Iran na ilipat ang kanilang sundalo at kagamitan para protektahan ang mga isla, daungan at baybayin. Ano ang posibilidad sa porsyento na mangyari ang isang operasyong panlupa? Batay sa nakikita natin ngayon. Sasabihin kong sobrang baba, siguro mga 10 o 20%. Sige, maganda yan. Totoo yan. Sasabihin ko, pero wag masyadong umasa. Grabe, di ako makapaniwala na nasabi kong 21 sa 5 ang tsansa ng operasyon sa lupa. Sige, isa sa 10 pagkakataon lang. Tara na, isa sa 10, mataas pa rin yun, di ba? Ipinapakita lang ito kung ano na ang kalagayan ng mga bagay-bagay. Pero ang problema, Mario, ang problema, kaunting abiso lang ang makukuha natin kung may nalalapit na operasyong panlupa. Nasa lugar na ang maraming puwersa at nakapwesto na ang mga ewarli. Mabilis silang makakapagpadala ng dagdag na puwersa mula sa kontinental na Estados Unidos papuntang gitnang silangan. Pero ang mga puwersang panlupa sa gitnang silangan na yon ay marami ng tao doon. Ang reaksyon ito ay magpapakalat sa mga depensa ng Iran at magbubukas ng pagkakataon para sa mga bagong airstrike. Balak ni Trump gamitin ang pressure ng militar para mapabalik ang Iran sa negosasyon. Ang pangunahing hiningi ay ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz kasunod ng maigpit na limitasyon sa programang nuklear ng Iran. Ayon sa White House, tuloy pa rin ang diplomatikong ugnayan kahit may mga pag-atake. Alam ng pamahalaan ng Amerika na gagawa lang ng konsesyon ang rehimen kapag nakita nitong may bantang mawala ang mas mahalagang estruktura. Ang pagsasara ng media meetings ay nagpoprotekta kay Trump mula sa maagang pagbubunyag ng opsyong nakakuha ng suporta. Ang opensiba sa mga planta ng kuryente ay agad na makaapekto sa pagtakbo ng mga lungsod sa Iran. Ang bagong pag-atake nuklear ay mangailangan ng partikular na sandata at patuloy na resupply. Ang operasyon sa mga isla o mga pasilidad sa baybayin ay magpapataas ng panganib sa mga sundalong Amerikano. Bawat landas ay may sariling gastos, ngunit lahat ay naglalagay kay Iran sa lumalalang presyon araw-araw. Sinusubukan ng rehimen ng Iran na bumawi sa mga pagkalugi sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga daungan, refinery at mga pasilidad ng tubig ng mga kalapit na bansa. Maaring maapektuhan ng mga sibilyan at dumami ang mga pamahalaang susuporta sa Estados Unidos. Nag-alala ang rehiyon sa pag-atake sa pasilidad ng desalinisasyon sa Kuwait dahil dito sila kumukuha ng malinis na inuming tubig. Habang mas madalas sumatake ang Iran sa mahalagang estruktura sa labas ng teritoryo nila, tumataas ang panganib na may mga bagong bansang direktang makikialam sa tugon. Si Trump pa rin ang may pinal na desisyon sa White House. Nakaposisyon ng mga eroplanong pang-refuel. Binabantayan ng puwersang pandagat ang Golpo ng Oman habang tuloy ang mga pag-atake na nagpapalit sa mga rutang magagamit ng Revolusyonaryong Gwardiya.
Maaring, ang susunod na hakbang ay mas malaking opensibang panghimpapawid pag-atake sa mga protektadong pasilidad nuklear o limitadong aksyon sa estratehikong bahagi ng baybayin. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independiyenteng channel na nagbibigay ng totoong impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong magpatuloy kami.